3 tips para maging problem solver. Paano maging problem solver sa kahit anong sitwasyon? Una, linawin mo ang totoong problema. Hindi lahat ng iyong nakikita yun na yung problema. Idetalye mo. Halimbawa, mahina ang benta. O baka hindi yung produkto mo yung issue. Ano yung issue? Baka walang nakakakita. Kulang ka ng marketing. Walang kita. Baka hindi presyo ang problema, kundi yung sa gastos. Ito yung part na kapag mali ang sinusolve mo na problema, kahit anong gawin mo, mali pa rin yung resulta. So, kailangan mo talagang tignan. Yan. You check ano ba yung problema mo talaga. Malinaw siya dapat. Yung pangalawa na dapat mong gawin, kontrolin mo lang yung kaya mong kontrolin. Hindi mo kontrolado ang economy. Totoo yan. Ano pa, hindi mo kontrolado ang presyo ng mga bilihin. Lahat ng mga external factors, talaga namang wala tayong control. Pero ito, ano yung kontrolado mo? Yung mga gastos mo, mga galaw mo, mga actions na pwede mong i-take, at ang diskarte mo. Yan. Tandaan mo na may stress ka lang sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Wala talagang mangyayari sa mga ganun. Alam mo na yung problema mo, focus ka sa kontrolado mo, at ang pangatlo, action. Gumawa ka agad ng aksyon, kahit maliit. Dito tayo natitigil, yung wala tayong ginagawang aksyon. Ano? So, kapag nag-execute ka, lalo na kapag sa negosyo, ang unang gagawin mo kasi, talaga mag-test ka muna, no? Pero sa ngayon, alam ko na sa mga sa negosyo, paano mo nalalaman na yung ini-execute mo ay may effect? Dapat may monetary value na bumabalik. Halimbawa, nagbebenta ka. Magbenta ka na. Ano? Yun na yung testing. Ibenta mo kung may bibili. Kung walang bibili, out. 'Di ba? Kung walang papasok, out ka, mag-adjust ka, at mag-try ka ulit. Doon mo lang malalaman kung tama o mali. So, tandaan mo na hindi mo masosolve yung problema sa kaiisip. Kailangan umaksyon ka. Sa panahon ng krisis, hindi yung pinakamatalino ang aangat, kundi yung marunong mag-adjust at kumilos.